Isang mapagpalang araw sa inyong lahat mga kapatid. Narito po tayong muli sa ating morning devotion, Craft Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our soul. Simulan po natin ang araw sa pagbubulay-bulay nang makalakad tayo sa isang mapayapang pamumuhay. Ang pamagat po ng ating pagbubulay-bulayan sa umagang ito ay not only for ourselves. Ang ating batayang talata ay masusumpungan sa Lucas chapter 9 verse 28, 35 and 28. Makalipas ang halos walang araw magkatapos sabihin ni Jesus ang mga ito, umakyat siya sa bundok upang manalangin. Isinama niya sina Pedro, Juan at Santiago. 35. Nang papaalis na ang mga lalaki, sinabi ni Pedro, Panginoon, mabuti po at nandito kami. Magtatayo po kami ng 3 tolda, isa para sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias. Ngunit hindi na nalalaman ang kanyang sinasabi. Salamat at purihin ang Panginoon sa ating pagbasa at Salamat at purihin ang Diyos sa ating pagbasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Dahil sa karanasang close encounter sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, nang ibabaw ang pagiging makasarili ni Pedro. Nais niyang sarilihin ang naranasang kalwalhatian, ang maantili na lamang sila roon, sapagkat napakasarap ng gayong karanasan. Biruin mong makasama nila sina Jesus, Moises at Elias.
Maaring ganito rin ang isang iglesia kung ang mga miyembro ay enjoy na sa kanyang fellowship at ayaw na nilang masamahan ng iba. Kung kaya't hindi na sila humahayo. Kapag nangyari ito, ang iglesia ay nagiging isa na lamang social club at family affair. Kaya't may mga iglesia ang paglago ay naging biological lamang. Dumadami ang mga miyembro sapagkat nagkakasawa at nagkakaalak ang mga miyembro. Ang iglesia ay tinagupang humayo at gawing alagad ng Panginoong Hesus ang mga bansa. Kung nangyari ang nais ni Pedrong sila'y manatili na lamang doon sa bundok, hindi makakarating sa ating kapanahunan ng Kristyanismo. Hindi pinahintulot ng Diyos na matapos ang Kristyanismo sa bundok na iyon. Itinaas niya ang kamalayan ng 3 alagad. Ginawa niya silang saksi sa kanyang paglulahati sa anak niyang si Jesus. Wika sa Lucas chapter 9 verse 35 to 36. May isang tinig na nagsalita mula sa ulap. Ito ang aking anak, ang aking hinirang. Pakinggan ninyo siya. Nang mawala ang tinig, nakita nila nag-iisa na si Jesus. Hindi mo na ipanamalita ng mga alagad ang kanilang nakita. Salamat sa Panginoon. Kailan may hindi niya silang ayunan ang makasariling hangarin ng taong masiyahan na lamang sa sariling kalwalhatian. Nais ni Pedrong manatili na lamang sila sa bundok upang manamnamin ang kalwalhatian ng presensya ng Diyos. Ngunit hindi iyon ang kalooban ng Panginoong Hesus. Pinagpala niya ang mga alagad, hindi upang sarilihin nila ang iyon, kundi upang maging pagpapala sa iba. Mula pa noong lumang tipan, ay hindi nagbabago ang pamaraan ng Diyos. Pinagpala niya si Abraham upang maging pagpapala sa buong sangkatauhan. Bumaba sila mula sa bundok, marahil sa buong magdamag ng pananatili roon ay pinagwikaan ng Panginoong Hesus ang 3 alagad kung ano ang tunay nilang misyon. Tinawag sila hindi upang sarilihin ang kaligtasan, kundi bahagi sa iba ang karanasang ito. Nakululungkot sapagkat marami sa mga mananampalataya na wala sa loob ng iglesia ang paglilingkod, katulad nina Pedro, Juan at Santiago. Ipinahintulot ng Diyos na maranasan natin ang kanyang kalwalhatian, ngunit hindi maaaring manatili na lamang tayo sa loob ng iglesia upang magtampisaw sa kalwalhatian ng Diyos. Kailangan tayong lumabas upang maglingkod. Napakaraming naghihintay sa ibaba ng bundok. Kung paano napakaraming naghihintay sa labas ng iglesia. Pumapasok tayo sa sambahan upang magpuri sa Diyos. Lumabas tayo upang maglingkod sa kapwa. Ang iglesia itinatag upang lumayo at gawing alagad ng Panginoong Hesus ang mga bansa. Kung mangyari ang naisin ni Pedrong sila'y manatili na lamang doon sa bundok, hindi sana nakarating sa atin ang Kristyanismo. Salamat sapagkat itinuwid ng Panginoong Hesus ang maling kaisipan ng mga alagad. Ipinaunawa sa kanila ang tunay na paglilingkod. Sa Panginoong Hesus, dapat makinig iyon ang pumawi sa anumang pag-aalinlangan maaaring nasa puso ni na Pedro, Juan at Santiago. Hindi sa sinasabi ng ating sarili. Sundin kung ano ang kanyang aral at kalooban at hindi ang ating sariling paniniwala at kalooban. Para sa isang tunay na mananampalataya, walang ibang pagsasaligan ng paniniwala kundi ang katuruan at halimbawa ng Panginoong Hesus. Ang sinabi ni Hesus, iyon ang ating susundin. Ang ginawa ni Jesus, iyon ang ating tutuluran. Wala tayong ibang katotohanang pinaniniwalaan o panununtunan. Wala tayong ibang pangasasaligan ng buhay, kundi si Jesus na nagsasabi sa 1:14 verse 6, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sama kundi sa pamamagitan ko. Panginoon, maging matalino nawa kami sa pakinig at ng mga salita mo lamang ang dapat naming paniniwalaan. Panginoon, salamat na ang iglesia ay kasangkapan mo upang humayo at gawing alagad mo ang mga tao. Tayo ay manalangin. Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, salamat po sa mga blessings po na natatanggap po namin. Salamat po sa pagprotekta po sa amin kada araw sa
Salamat po sa mga tatanggap po namin kada araw. Pinapanalangin ko po na protektahan niyo po ang mga kapatid po natin na magsisitrabaho. Tapos pupunta pong eskwelahan o kaya po lalabas po ng bahay. Gabayan niyo po sana sila sa mga gagawin po nila sa pang-araw-araw po nilang tungkulin. Yun naman po, in Jesus' mighty name, Amen. Papuri at pasasalamat sa Panginoon. Salamat po sa inyong pagsama sa pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon. A friendly reminders about isa sa atin. Be Christ-like in your workplace today. Humayo at maglingkod.